Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat mga kapatid. Maraming salamat po Brother Melvin at sa mga kapatid natin na patuloy nakikinig na ating devotional. So sama-sama tayong lumalago sa pananampalataya. Ngayon ang ating pag-aaral ay walang hindi malulupig. Yan. Ang ating pong pinaka-text sa umaga na ito ay 1 Corinthians 15 verse 57. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang kahanga-hanga, na siyang aming minamahal, na siyang nagbigay sa amin ng buhay, nagpatawad ng aming mga kasalanan, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo ngayong umaga na ito at humihingi ng paggabay o Diyos at maidirect ang aming po mga buhay, ang aming po mga isip ay nakafocus sa inyo at aming dalangin ang aming pong pag-aaral dito sa 1 Corinthians chapter 15 na kayo po ang nagbibigay ng tagumpay. Tulungan niyo po kami o Diyos na amin pong maintindihan ito at amin po itong magawa at ma-share sa ibang mga tao. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa verse 57, subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon noong si Jesus. So si Jesus Kristo. Yan. So dito po, sino po ang nagbibigay ng tagumpay? Ang ating pong Panginoong Hesus. Wala nang iba. Ang ating pong Panginoong Hesus ang nagbibigay sa atin ng tunay na panalo sa matinding laban na ito, na great controversy between God and Satan. So dito po mga kapatid, involved o tayo ay kasali dito sa digmaan na ito dahil dito nagaganap ang war. Di ba nga, yung digmaan sa Israel versus Hamas, nadamay ang ibang mga mga Palestino na hindi naman mga Hamas o ay hindi naman sila rebelde, di ba? Nadamay, kahit nga Pilipino nadamay sa malaking tunggalian na yun. Lalo na sa panahon natin. Kaya po nadamay yung ibang Pilipino kasi doon nagdigmaan sa lugar nila kung nasaan yung ibang mga Pilipino. Dito po mga kapatid, dito na nagaganap yung malaking digmaan spiritual. At mga kapatid ko, kaya tayo ay kasali dito. Kaya kung gusto natin managumpay, tayo ay dapat na nasa panig ng ating pong Panginoong Diyos. Ang buhay ng Kristiyano ay buhay ng patuloy na pakikipaglaban. Yan, ibig sabihin hindi tumitigil. Ang pahinga lang natin mga kapatid, ang bakasyon lang natin sa digmaan na ito, ay walang iba sa pagdating ng ating Panginoon. Yan po yun. Ito ay isang digmaan at isang martsa. Ibig sabihin, digmaan at patuloy ka dapat na kumikilos. Ang bawat kilos ng pagsunod, bawat pagsisikap ng pagtanggi sa sarili. Ito talaga yung lagi natin nababasa, pagtanggi sa sarili. Bawat pagsubok na may katapangang hinaharap, bawat tuksong na pagtagumpayan, bawat tagumpay na nakamit ay hakbang sa marcha sa walang hanggang tagumpay. Yan, napakaganda, Pero hindi nawawala talaga yung dito, Pagtanggi sa sarili. Alam mo, pag inuulit yung word, na halos sa buong isang taon ito, napapakinggan ko pagtanggi sa sarili. Kasi nga po, sa malaking tunggalian na ito, nakita ko rin yan Sa malaking tunggalian nito between God and Satan, itong malaking the great controversy, mga kapatid, talagang ang number one na enemy natin, sarili natin. Kasi decision ito decision making ito Ito pong digmaan na ito Magdesisyon ka lang sa panig ba ng Diyos o sa kaaway. Ang minsan nagiging kaagaw natin, sarili po mismo na natin. Na yung isip natin, gusto natin sa Panginoon, pero yung katawan natin, yung flesh natin, sa sanlibutan, sa kaaway. So ganyan, kaya tabi dito, itanggi ang sa sarili. At tumarap sa ating Panginoon, napakaraming beses natin yan diniscuss. So dito po, bawat pagkilos ng pagsunod, yan, unti-unti mga kapatid, tayo ay lumalakad sa tagumpay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa Apocalypse 3:21, isa sa mga message sa 7 churches, sabi ng ating Panginoon, ang magtagumpay ay pagkakalooban ko ng umupong kasama ko sa aking trono
Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Ibig sabihin, kasama tayong maghahari doon sa langit na bayan, ano? Kasama ng ating Panginoon, yung magtatagumpay, ang sabi diyan, yung magtatagumpay. Kaya sabi po dito mga kapatid ko, no, ang pinakamahalaga dito ay hindi yung langit, kundi ang ating Panginoong Diyos. Yan, yun ang pinakamahalaga. Yun ang dapat nating iniisip. Yung may-ari ng sanlibutan, yung gumawa ng sanlibutan, ng universe, ang pinakamahalaga doon sa langit. Hindi mismo yung lugar, kundi ang ating Panginoong Diyos. Merong babala. Huwag nating kalilimutan ang pagsisikap na isinagawa sa sarili nating kalakasan ay walang kabuluhan. Totoo po yun. Ang ating kalakasan ay kahinaan. Ang ating paghatol ay kamangmangan. So dito po mga kapatid, yung sarili nating pagsisikap na isinasagawa, wala yang kabuluhan. Pero yung pong pananampalataya natin, yun ang may kabuluhan. Minsan, tayo ay gumagawa sa ganang sariling atin. Tayo ay gumagawa para lang sa sarili natin, mga kapatid. Tayo ay gumagawa ng gusto lang natin. Pero ang pinakamahalaga, tayo ay gumawa ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Let God be God in our lives. No, hindi po pwede na para kang nagbabasketball, ikaw lang yung may hawak ng bola. Ikaw na yung nagbaba, ikaw na pa yung nag-shoot. Ang tawag doon, buhakaw. Hindi dito mga kapatid, hindi ganun. Hindi ganun na dapat na ikaw lang yung gagawa. Ang dapat na gawin mo ay lumapit sa Panginoon at hayaan ng Panginoon na mag-direct sa ating buhay at siya ang magpakilos sa bawat isa sa atin. So ganun po mga kapatid. Hindi ito sa sarili nating kalakasan ng pagtatagumpay. Ito ay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po sabi dito sa ating pong devotional, tanging sa pangalan at lakas, ang sabi diyan, ng ating manlulupig, tayo ay lulupig. Yan. Kapag pinakahihirapan tayo ng tukso, kapag pinahihirapan tayo ng tukso, kapag ang pagnanasang hindi gaya ng kay Kristo ay humihiyaw ng pangunguna, anong dapat natin gawin? Maghandog tayo ng taimtim at masigasig na panalangin sa Ama sa langit sa pangalan ni Kristo. Yan ang napakaganda dyan, ano? Sa pangalan ng ating Panginoon. Ano daw ang gagawin? Taimtim na panalangin. Pinahihirapan ka ng tukso, taimtim na panalangin. Ayan po, no? Mayroon kang nakatampuhan, taimtim na panalangin. Meron kang nasabing hindi maganda sa kapwa mo, taimtim na panalangin. Ganyan mga kapatid, no? Kapag sinusubok ang iyong karakter at parang bagang tinutukso ka ng kaaway, para magalit ka, mapuot ka, makapagsalita ka ng hindi maganda, taimtim na panalangin. Taimtim at masigasig na panalangin ang kailangan. Dahil hindi natin kayang panagumpayan yon sa sarili nating lakas. Only God can do that, no? Magdadala ito ng banal na tulong. Yan. Yung panalangin at masigasig. Sa pangalan ng manunubos, maaari tayong magkamit ng tagumpay. Yan. Tiyak. No? Gusto kong palitan yung maaari. Lalagyan ko ng tiyak tayong magkakamit ng tagumpay. Hindi lang basta mag-aari. Tiyak. Yan. Yan ang pananampalataya mga kapatid. Basta sa anumang mga pinagdaraanan natin, gugulungan tayo ng malaking bato ng pagsubok, mayroong lindol ng kabagabagahan sa buhay po natin. Ang kinakailangan lang pala, taimtim at masigasig na panalangin. Ba, grabe. Yan pala ang kailangan. Taimtim at masigasig na panalangin. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng banal na tulong. Ng emotional health, spiritual health, physical health, no? Knowledge, understanding. Ayan po, iba-ibang klase. Halimbawa, ikaw ay sa physical, mahal mo sa buhay, hindi mo maintindihan. Ang Panginoong Diyos bibigyan ka ng kasagutan sa iyong puso. At maintindihan mo ang mga bagay-bagay, bakit nangyayari ito sa iyong pong buhay. Habang nakikita ang kasamaan ng kasalanan, ay magtira pa tayo sa harapan ng krus na humihingi ng kapatawaran at lakas. Ang ating panalangin ay naririnig at tinutugon. Yaong nagpapahayag ng kanilang mga kahilingan sa Diyos
sa pangalan ni Kristo ay hindi kailanman tatanggihan. Kita nyo na? Tatanggihan ba tayo ng ating Panginoon kung tayo ay nananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi po ay hindi po tayo tatanggihan. Sabi po dito na ang makasalanan ng sanlibutan ano ang kailangan natin? Magpatira pa tayo sa harapan ng krus. Ibig sabihin sa ating Panginoong Hesus. Hindi yan yung krus na rebulto mga kapatid, kundi sa ating Panginoon ibig sabihin. Humingi ng kapatawaran at lakas. Ang ating panalangin po ay tinutugon at hindi po tayo tatanggihan ng ating Panginoon basta't ang ating panalangin may kinalaman sa kaligtasan, may kinalaman sa pagkaunawa ng mga bagay-bagay espiritual, may kinalaman sa ating Panginoong Diyos ang panalangin para tayo ay manatiling matatag, hindi tayo tatanggihan ng ating Panginoon. Yung paghingi natin ng tawad, ngayon Pasko, madali ka magpatawad. Pag may humihingi ng tawad tayo lagi kapag kami nangangaroling. Pero mga kapatid, yung ating pong maaring hindi tinatanggap yung tawad natin, yung mga nangangaroling na bata at nakasimangot sila. Pero yung paghingi natin ng tawad sa ating Panginoong Diyos, tanggap na tanggap yun ng ating Panginoon at hindi tayo tatanggihan at ipagkakalob sa atin yung kasagutan. Kaya sabi po dito sa mga talatang binanggit sa John 6:37, awit 102:17, ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Sabi diyan, Kanyang pahalagahan ang sahikahos na dalangin. Hindi tataboy ng ating Panginoon. Ako wala akong karapatang itaboy ang taong lumalapit sa Panginoon. Papahalagahan ng ating Panginoon ang naghihikahos na dalangin. Alam mo yun, dalangin mo, yun na lang yung paraan para ikay mabuhay. Yun na lang yung paraan para maunawaan mo ang mga bagay sa hirap ng pinagdaraanan. Talagang nanginginig sa panalangin ang Panginoong Diyos. Nariyan, pahalagahan ka, pahalagahan tayo. At tayo ay mukhang kawawa, pero pinapahalagahan tayo ng Panginoon ang ating pong mga dalangin. Yan ang napakaganda dyan. Ang ating tulong ay nanggagaling sa Kanya na humahawak sa lahat ng bagay sa Kanyang mga kamay. Ang kapayapaang Kanyang isinusugo ay kasiguruhan ng Kanyang pag-ibig sa atin. Yan po, ang ating Panginoon talagang mapagmahal. Talagang ang kapayapaan ay ibibigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Talagang grabe, Ang ating Panginoon, hindi tayo pinababayaan sa kahit anong problema. Kaya alam mo yung kahit na ang dami mo nang ginawang paglabag, ang dami mong ginawang tambak yung basura ng kasalanan natin, pero ang Diyos nandyan pa rin. Ang Diyos ay handa pa rin tumulong sa atin. Ang Diyos hindi tayo pinababayaan. Grabe ang Panginoon. At aking pong dalangin na ang bawat isa sa atin, ang puso at isipan natin ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. Maging banal yung paglilingkod natin. Kasi para bagang kapag ikay nakakagawa ng pagkakamali at pagkakasala, yung paglilingkod sa Panginoon parang hindi masaya, parang hindi epektibo. Pagka ganun yung nararamdaman natin. Pero dito mga kapatid, ang Diyos umaalalay sa atin. Ang Diyos, ang Kanyang kamay ay nariyan. Hindi tayo itinataboy. Pinahalagahan tayo ng Panginoong Diyos. Kung minsan wala nagpapahalaga sa ginagawa natin, kinukutsa tayo ng ibang mga tao, pero ang Panginoong Diyos, pinahalagahan yung ginagawa natin. Lalo na kung tungkol sa spiritual na bagay at ang pagtatagumpay ay makakapit natin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sabi pa dito, wala nang anumang mas mahina, ngunit hindi malulupig kaysa kaluluwang nakaramdam ng kawalan at umaasang lubos sa paggawa ng napako at nagbangong tagapagligtas. So, ayun ang ating tagapagligtas mga kapatid, Hindi lang napako at namatay sa krus. Hindi lang doon humihinto yung pangangaral, kundi ang ating tagapagligtas ay bumangon din. Ibig sabihin na buhay din. At hindi lang natatapos doon na nabuhay si Jesus. Ang ating sunod na mensahe niyan, si Jesus ay muling babalik. Tatlo yan. Namatay, nabuhay, at muling babalik sa bawat isa sa atin. Para tayo sunduin at dalhin sa langit na bayan. Sabi dito, isisugo ng Diyos ang lahat ng mga anghel sa langit para sa tulong ng isang naglagay ng kanyang buong tiwala kay Kristo, kaysa hayaan siyang mapagtagumpayan. Yan. Sino daw pang isusugo niya? Ang anghel sa langit, para tayo ay gabayan at patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Iba pa ang pagkilos ng banal na espiritu. Talagang kung sa mapilit
talagang mas higit na mapilit ang Panginoong Diyos sa atin. Ipinipilit talaga ang kaligtasan. Biruin mo, bukod sa bang anghel, ang third person of the Godhead nariyan pa at tumihimok sa atin. Grabe, no? Kapag hindi tayo mahimok-himok na mga anghel, ang banal espiritu gagabay sa atin. Ang banal espiritu talagang kakatukin yung puso natin. Kaya walang dahilan na hindi ka magtagumpay. Kaya walang dahilan kung hindi tayo magtagumpay, mga kapatid. Kung hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito, at masapanganib ka ng apoy, abay, kasalanan mo na yun. Baka mamatay yung computer. Kasalanan mo na yun, di ba? O katulad yan. Pag namatay itong computer na to, kasalanan ko na, nandiyan na yung, nandiyan na yung charger, hindi naman brown out, di ba? Kaya ngayon, pinrovide na ng Panginoong Diyos. Yan ang ibig ko sabihin, pinrovide na ng Panginoong Diyos ang daan papuntang langit, papunta sa ating Panginoong Diyos. Kung hindi pa tayo makakarating, nasa sa atin ng pagkakasala yun. Nasa sa atin ng pagkukulak yun, mga kapatid. Pero mga anghel at ang ating Panginoong Diyos nariyan. Talagang itinutulak tayo para tayo magsisi manampalataya sa Kanya. And yet, hindi ka pa rin ganun. Wala na talagang iba. Kaya darating ng Panginoon. At sasabihin niya doon sa mga tao na naglingkod sa Kanya, kunyari, na hindi naman nanampalataya, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Ayun. Yun ang malungkot doon. Pagka sinabi ng Panginoon, hindi tayo kilala. Makikilala lang tayo ng Panginoon kung nanampalataya tayo. Nanampalataya tayo, sumunod tayo sa Kanya. Sabi dito, kung tinatanggap natin si Kristo bilang ating gabay, papatnubayan niya tayong ligtas sa maliit na daan. Maaring mahirap at matinik ang daan at ang pag-akyat ay matarik at mapanganib. Maaring may bangin sa kanan o sa kaliwa. Pero mga kapatid, kahit gaano man ito kamapanganib ang tinatahak nating landas sa mundong ito, sabi sa Signs of the Times, kapag pagod at naghahanap ng kapahingahan, maaaring kailangan patuloy tayong magpagod kapag mahina. Ay kailangan pang makipaglaban. Ngunit kasama si Kristo bilang ating gabay, hindi tayo mabibigong maabot ang langit o ang ating Panginoong Diyos. Alam mo yung hinang-hina ka na, pero kailangan mo pa rin makipaglaban. Alam mo yung pagod na pagod ka na, pero kailangan mo pa rin gumawa sa bahay. No? Pagod ka na galing sa work o pagod ka na galing sa bahay, pero pagdating mo sa bahay, kailangan mo pang gumawa kasi kailangan. Ito, ganun din ang sa sanlibutan. Yung pakikipaglaban sa sanlibutan na ito between God and Satan. Yung pakikipaglaban sa sanlibutan na ito sa kaaway sa mga tukso. Pagod ka na, pero kailangan pa rin magpatuloy sa laban. Huwag tayong bibitaw, mga kapatid. Dahil ang Diyos nariyan, gagabay sa atin. No? Tutulungan tayo managumpay. Sabi sa Signs of the Times. At sabi sa banal na kasulatan, ang pagtatagumpay ay sa ating Panginoon. No? Binabagabag ka man, alam mo yun, kapag yung boksingero, kapag meron niyan nakita ng kalaban na ikaw ay merong kahinaan. No? Yung sa boxing, di ba? Kapag alam ng kaaway na meron kang hiwa na sa pilikmat dito sa may kilay, may hiwa na, diyan karaniwan na bubutasan yung boksingero, tumutuloy ang dugo, diyan lagi susuntukin niya ng kaaway. Alam mo yung ganyan eh. Pag hinang-hina ka na, kung ano yung kahinaan mo, yun ang susuntukin. Yun ang babanatan. Kaya mga kapatid ko, no, ang kalakasan natin sa Panginoon. Yung kahinaan natin, babantayan natin at idudunog natin sa Panginoon na tayo'y palakasin. Dahil kung ano yung kahinaan natin, yun ang babakbakan ng kaaway. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At kahit anong hirap, anong pagod ang maranasan natin, huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko, mga kapatid, no? Manghawak tayo sa ating Panginoon. Dahil sa Panginoon, tiyak na mayroong pagtatagumpay. Kaya sa umaga na ito, patuloy natin idalangin ang bawat isa, ang ating pong mga pamilya, yan pong mga magulang na aking misis sa Rumblot, bigyan ng mabuting kalusugan na nagmumula sa ating Panginoon. Gayon din po yung aking mga magulang na may mga karamdaman din ngayong mga panahon na ito. At syempre ang bawat isa sa atin. Yung pong mga prayer request ay ating pong isasama sa panalangin sa panguna ni Brother Melvin Bilasano. Pero bago po yung mga kapatid, habang tinatype nyo yung mga prayer request, ay makikinig muna tayo ng awit para po sa pasalamat, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po mga kapatid at salamat po sa inyo pong pagsubaybay.
Use me, Father, to go and tell the world of your will, that all men should be saved, not to perish, but to come to repentance and to come to the knowledge of truth and salvation through Christ. This is my mission, to tell the world of His love, to tell of His story. This is my mission, to tell the world of His glory, that if men would believe, He will not be demised, for God has promised He will have eternal life. This is my mission, to tell the world of His love, to tell of His story. This is my mission, to tell the world of His glory, His glory. That if men would believe, He will not be demised, for God has promised He will have eternal life. This is my Amen. Isang napakataas na awit. Ngunit napakagandang hamon po. Ang ating mission ay to tell the people kung gaano ang pag-ibig ni Jesus. Ibihin natin yan. Yan ang ating mission po. Kaya dito sabi nga sa lesson, ang Kristiyanong pamumuhay ay tunay na patuloy na pakikipaglaban po. From day one na naging Kristiyano ka, ay patuloy na nakikipaglaban. Pero bakit may tinuturo sa mga bata na awit na tandaan ko? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. O bakit dito naman sa lesson ang buhay ng Kristiyano ay di dapat masayang tunay? Patuloy na pakikipaglaban. Masaya ba pag may gera, mga kapatid? So hindi pero magiging masaya yan kapag kasama natin si Jesus. Tama yung kanta, tama pa rin yung kanta, kasi pag di mo kasama si Jesus, nakikipaglaban ka sa digmaan. Yes, Kristiyano ka, pero hindi naman tunay. Di sana sinabi sa kanta na ang buhay ng peking Kristiyano ay masayang tunay. Hindi yung tunay na Kristiyano yung binabanggit dun. Kaya tunay na Kristiyano ay masaya ang buhay at hindi ayahan po. Sabi din sa lesson ay patuloy na pakikipaglaban ng buhay ang Kristiyano, yung pinaka-first leg. Ito ay isang digmaan at isang marcha, di ba? Kaya dapat kasama natin si Jesus. Dapat. Dahil pag hindi natin siya kasama, lagot tayo. Matatalo tayong kalaban po. So yan, sabi nga nung isang araw ni Pastor, kahit ano man ang kahit gaano kalayo yung pagkakaligaw natin, naligaw tayo po sa ating paglalakbay, isang hakbang lang pabalik kay Jesus ay makakabalik tayo sa Kanya. Bakit?
Dahil kasunod niya tayo eh. Habang naliligaw tayo, sinusundan niya tayo. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Ano po? Ay, napakasarap isipin na mayroon tayong Panginoon Diyos na nagmamahal. May nagmamahal sa'yo. Ganda ng awit na yun, ano? Ang may nagmamahal sa'yo. Anyway, patuloy nating sama ang bawat isa sa panalangin na sa digmaan na ito ay patuloy tayong magtagumpay. Sabi sa title, walang hindi malulupig. Ito pala yung ating mga ang malulupig pala dito yung mga dumarating sa ating panunokso ng kaaway. Malulupig kapag tayo tusang na kay Jesus, kasama natin siya, no? Kakampi niya tayo. So ayan, sama natin sa panalangin. Pagsama sa prayer ang mga may karamdaman. Sabi ni Sister Melissa Gamboa, Sister Janet, Sister Amy, at Maring Lita. Salamat po. Sige po, kasama natin sa panalangin yan. Good morning kay Rona and LG watching from Bukidnon. Good morning po sa inyo, kapatid na Rona at si LG. Grabe pangalan, LG. Siguro may-ari ito ng LG. Ano po? Ayan. Pautang naman ng mga equipment dyan ng LG. Ano po? At watching from Bukidnon. Patuloy po natin ang biyahe nila Pichi sa Friday. Sa Friday, sige po, pray natin sila Pichi. Ano po? Mahaba-haba ang kanilang biyahe at sila ay safe na makarating sa kanilang pupuntahan. At sino po to? Pakisama pa rin sa panalangin ang lahat ng kapatiran na may sakit. Ganon din maging okay na yung lab ko na gagawin sa Monday. May lab si Nanay Fina. Sige po. Ako rin magkakaroon ng lab by next week. Laboratory ko rin naway okay pa rin lahat, ano? Pag hindi okay, ayusin natin. Siyempre, kailangan ayusin lagi yung laboratory, ano po. Salamat din po sa araw-araw na biyaya na palagi pinagkakaloob ng ating Panginoon. Praise the Lord, Nanay Fina. Yung paggising pa lang sa umaga, biyaya, no? Sabi ko nga, one day at a time, ano po. One day at a time. Ay napakagandang blessing na. Sige, let's pray po mga kapatid. Pasuloy natin. Sabi dito, Sister Rose Chris Encarnado. Wala, nag-jump yun. Blessed good morning. Purihin at pasalamatan natin ng dakilang Diyos Ama. Salamat po sa bawat isa sa ating mga panalangin para sa isa. Salamat po. Yan, ako rin nagpapasalamat sa bawat isa sa ating panalangin. At po, sama-samang panalangin. At tunay naman na pag nagsasama-samang nananalangin ay tayo ay pinakikinggan ng ating Panginoon. Masaya ang Panginoon pag sama-samang nananalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob nyo sa amin sa umaga na ito. Salamat sa lesson na aming na pakinggan sa umaga na ito na nagbibigay sa amin ng pag-asa na nasa inyo ay ang pagtatagumpay. Hindi kami malulupig ng kaaway pagkas ang lahat ng pamaraan na ginagamit ng kaaway sa amin ay malulupig. Samahan nyo naman kami sa pang-araw-araw na pamumuhay pagkat ang aming mahinang pagkatao ay patuloy na inaatake ng kalaban upang kami ay mapahiwalay po sa inyo. Laging nakikita ng kalaban ang aming kahinaan. Kaya ito ay kanyang patuloy na inaatake. Ngunit lagi din namin naman nakikita kayo na nariyan kasunod namin sa aming malakarin sa buhay. Salamat po at patuloy niyo kami sinusubaybayan at patuloy kayo nakaabang sa amin na kami mamatay sa aming sarili sa araw-araw. Isuko ang aming sarili sa inyo araw-araw. Humingi ng tawad at magsisi araw-araw. Tunay na inyong walang sawang pagsabaybay sa amin ay napaka ahanga-hanga bilang isang napakabait at napakapagmapagmahal na Ama. Salamat po Ama. At kami patuloy niyong pinagkakalooban ng aming mga pangailangan. Hindi lamang pang pisikal dito sa lupa na ito, kundi pang espiritual. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy nais po namin isama sa panalangin ang kapatiran na nakikinig ngayon. Nais po namin hilingin sa inyo na kami bilang namumuhay na isang Kristiyano ay maging matatag sa laban na ito. Pagkat alam namin na
Ang kalaban ay malakas, ngunit alam din namin na mas malakas po kayo. Samahan ang aming maghapon na pumuhay sa maghapon na ito. Ingatan kami sa aming mga gawain, dalayo kami sa anumang kapahamakan ng mga nagtatravel ay inyo pong ingatan din sila iligtas na makarating sa kanilang paroroonan. Kasama din namin sa panalangin ng aming mga hanap buhay. Nawa ito yung pagpalain. Kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Kaya din ang aming mga kalusugan ay aming dinadalangin po sa inyo. At lalo na mga mahinang resistensya, ito ay inyong palakasin. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Sister Peachy na sila ay maglalakbay sa may layo-layong lugar. Naway mabawasan at mawala ang pain na kanyang nararamdaman sa kanyang paa upang siya maging komportable sa kanyang paglakad. Patuloy na kagalingan ang aming inihiling para sa kanya. Kaya din patuloy na kalakasan sa bawat araw. At ang patuloy na magkaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan. At gayon din naman ang kanilang pag-i-sponsor sa Tobacco Church. Patuloy po namin sinasama sa panalangin na iba pang mga kapatiran na may karamdaman, sina Sister Janet Ontivero, Sister Amy Kilantang, si Marilita, at ang iba pang mga may karamdaman. At din namin sinasama sa panalangin ang iba pang may mga prayer request sa aming talaan. Shirley Jacinto na may sakit, patuloy pa rin nagpapagaling at nagtitiwala sa inyo. Patuloy namin sinasama sa panalangin. Gayun din si mga magulang ni Pastor, ang kanyang tatay at ang kanyang nanay na patuloy na nagpapagaling, ay inyo po namang ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Gayun din si tatay ni Doc Mika, aming hinihiling ang kagalingan po para sa kanya, kalakasan, panumbalik ang kanyang kalakasan at pakita ng kanyang sambahayan na kayo ang dakilan doktor na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Amin din sinasama patuloy si Brother Cleto Salazar, si Rauna, si LG, na ipagkaloob na ang kanilang mga pangailangan, makita nila ang liwanag na nagmumula sa inyo. Si Jinji na patuloy pa rin nagpapagaling, si Baby Shania ni na Brother Rudy at Sister Kisses, si Wendy patuloy pa rin nagpapagaling sa kanyang karamdaman sa lungs. Gayon din ang mga kapatid na may kahilingan ng kanilang mga baby princess, Brother James, Brother Kevin, sina Pastor Nelvin at iba pa ang di namin nabanggit. Gayon ni Sister Erica sa kanyang pagbubuntis at si Sister Jody sa nalalapit niyang panganak. Kasama din namin Sister Nessie Fernandez, Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio, at patuloy namin sinasama sa panalangin sina Brother Cleto Salazar, Sister Percy na gumaling na sa kanilang karamdaman, si Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita at si Dayan, Sister Peachy patuloy na nagpapagaling, Kuya Bobby sa kanyang patuloy na kalakasan ay aming inihiling po sa inyo. Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo. Patuloy ang inihiling namin ang kalusugan sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, na kanilang maliit na negosyo ay inyo pong palaguin, maging sapat sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Makita ng kanilang mga nasasakupan na kayo ang Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Kasama din namin si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Arisi, Sister Nena, na patuloy na yung gumaling sa kanilang karamdaman. Si Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito, ang ilan sa kanila ay nasa malubhang kalagayan, ang ilan ay nagpapagaling, nasa recovery period, ang ilan ay nangihiling ng kalakasan, ang ilan ay humihiling ng spiritual na gabay. Nakita na kayo ang dakilang Diyos na magagamot di lamang ng physical na karamdaman, higit sa lahat pang spiritual din naman. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad po kung ano man ang aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat.
Happy Preparation Day po sa lahat. Ano po? Ngayon ay araw ng paghahanda para bukas sa araw ng Sabat. At patuloy tayong magtiwala sa Panginoon pagka tayo Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ano po mga kapatid? Masaya kapag kasama mo si Kristo. So ayan. Ligaya. Meron pa isang kanta yung ligaya ng buhay. O ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. O di ba? Pagkakilala mo si Kristo mo, ligaya talaga eh. Hindi pwedeng malungkot eh. Kaya magtaka ka na kapatid kung ikaw ay malungkot ngayon, ano? Hindi ka masaya. Baka hindi mo kilala si Kristo. Aba. Eh, sana naman walang ganun sa atin, ano? Kasi kung hindi ka talaga masaya sa buhay mo, baka hindi mo nga naman kilala si Kristo, ano po. So, naway makilala mo si Kristo ng lubusan, hindi yung kunya sa pangalan lang. Kasi may iba yung kilala mo ba si ganito? Oh, yes, kilala ko nang pala sa pangalan lang. Iba yun, ano po? Iba. Hindi ka magiging best friend kung pangalan lang kilala mo. So magiging best friend mo siya kung talagang kilala mo siya, magkausap kayo, magkasama kayo lumalakad, magkasama kayong sa hirap at ginhawa. Yan ang tunay na kilala na po. Ayan, good morning sa lahat, Sister Tintin de Jesus. Ayan, salamat sa patuloy na pagbalik sa pakikinig. Sister Mirna Gonzales, Nanay Fina, Ate Revy, good morning po ulit. At sino pa yung mga hindi ko nabati dito kanina, Kuya Narsing, Kuya Melchor, yan, hindi yan nawawala, mga Kuya Monching, mga Canlas Brothers, ano po. Ayan, Sister Melissa Gamboa, Sister Shirley Rosa Cinto, yan. Good morning din po sa inyo. Patuloy lang na magtiwala sa Panginoon bawat isa. One day at a time, napakahalaga. Ito po, huwag niyo natin kalilimutan. Ito yung dati kong motto. Sabi ko, Lord, give me one day at a time. Yan, one day at a time. Sapat na, mga kapatid. Sapat na yung one day at a time. Every morning, a new blessing. Ano po? Every morning, there's a new blessing. So yan, good morning and happy preparation day sa lahat. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy tayong mabless sa mga lesson na ito. Patuloy tayong sabay-sabay na lumago sa ating pananampalataya. Sabi nga ni Pastor, ano? Kaya God bless po sa lahat. Salamat sa inyo lahat. Sa mga nag-shares, maraming salamat, ano po. Sa lahat mga prayer warriors, salamat din. Hanggang dito na lang po ngayong araw na ito. At patuloy tayong bumalik sa bawat umaga. I-share din natin para mabless din yung iba. God bless po sa lahat.